something is great. Kaya ka ng Diyos palakihin. Amen? Tulad ni Jabez, enlarge my territory. I do hope ang God is able, Baptist Church, lumalaki na ang territory. Amen? Do you pray for that? Pero mga kapatid, not as a group, but individual, ang pinag-uusapan natin. Therefore, my beloved brethren. Okay. So number 1, for us to be something as great, full, effective, beneficial as possible, be steadfast in your conviction. Ang sabi ng talata, therefore, my dear beloved brethren, therefore, my beloved brethren, be steadfast. Ano ba ibig sabihin ng steadfast? Sa Tagalog, kaya nga mga kapatid, pagsitibay kayo, huwag makilos. Saan tayo titibay? Sa conviction. Ano ibig sabihin ng conviction? Paniniwala, paninindigan. Kaya nga may 1 Corinthians chapter 15, hindi payag si Pablo na pabulaanan ang resurrection. Ipaglalaban niya ang tamang aral, paninindigan niya, handa siyang mabuhay at magbuwis ng buhay sa kanyang conviction. Mga kapatid, hindi tayo mag-i-enlarge if we don't know yet what we believe. How can we stand firm if we don't know yet what is our conviction? Nakakaawa naman sila, nagkukumot na. Ibig sabihin, malamig, ano? Nilalamig kayo, ano? Pwedeng bawasan ng kaunti yung tapat nila. Kita ko, kulang nila yung kulambo. Okay. Conviction. Basahin natin ang talata. Balik tayo sa talata. Ano na natin? Be ye steadfast, brethren. Be ye steadfast. Stand firm on the truth of Christ's resurrection. Ito ang aking munang dapat niyong maintindihan conviction. Therefore, my beloved brethren. Alam mo, pinakamahalagang matibay na conviction, be sure you are brethren. Are you with me? Mahirap tumatag sa tama kung ikaw ay nasa mali pa. Are you sure that you are one of the brethren? Kapatid ka ba? Kasama ka ba sa kapatiran? Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast. Ang address, ang tinutukoy ng God is able to maximize you, the brethren. Are you with me? Kayo ba'y kapatiran? Ang Bible po ay may sinabing about false brethren. Sample, 2 Corinthians 11 verse 24. Sa English po natin basahin. 2 Corinthians 11 verse 24. Napakinggan mo ba, mami, yung tubig ko? I need water. Second Corinthians 11:24 ba yun? Hindi yan? O chapter 4 verse 24 yata yun. Titingnan ko lang Pakitingnan ng chapter 4, verse 24.
Wala. May sinabi dun eh. O baka 1 Corinthians. Saan kaya yun? Ano na? 26. Pakitingin daw ng verse 26. 2 Corinthians 11 verse 26. Ayun. In journeying often, maraming perils. Pag sinabing kapanganiban, in perils of waters, siya'y dumaan sa panganib ng mga tubig, perils of robbers, mga magnanakaw, perils by mine own countrymen, sa kanyang mismong kababayan, in perils of the heathen, sa mga hindi ligtas, in perils in the city, sa syudad, in perils in the wilderness. Ang daming kapanganiban na sinabana si Pablo. Pero itong matindi ha, in perils in the sea, in perils among. Are you with me? Is there the word false brethren? How can we be to be maximized by God if we are not yet belong to God? Mapanganib pala yung mga false brethren. Kayo bang mga nandito, tunay na kapatid? Sabi inisa-isa ni Pablo ang mga kapanganiban sa tubig, sa countrymen. Saan pa yon? Sa mga magnanakaw, sa mga pagano, sa city, sa wilderness, maging sa dagat. Pero nakakalungkot, isinama rin niya yung false brethren. May talata ba ng false brethren? That's not my word. Kapag hindi ka tunay na kapatid, mapanganib ka. Walang concern sa gawain ng hindi tunay na kapatid. Maging sa kapatiran. Alam niyo po, kapag hindi yan tunay na kapatid, hindi rin yan nagmamalasakit sa kapatid. Am I my brother's keeper? Are you one of us? Amen? Amen. Hakatakot yan. Kaya be sure. You're the brethren. Galatians chapter 2 verse 4. Nandiyan pa ba kayo? Bing. And that because of false brethren. Kaya biyaya pa lang yung alaman mong tunay ka. Amen? Isang malaki ng biyaya at sukat purihin ng Diyos na hindi ka false brethren. Again, huwag kayo magagalit. That's not my word. That's the word of God. Amen. And that because of false brethren, unawares brought in, who came in privately to spy out our liberty which we have in Christ Jesus. That pertains to legalism. That they might bring us into bondage. Alam natin yung 1 John chapter 2:19, sila'y umalis sa atin
sapagkat sila hindi sa atin. Acts 20, verse 29. Tingnan natin. Acts 20, verse 29. For I know this, that after my departing shall grievous wolves. Kaya nga, perelos, mapanganib ang hindi tunay na kapatid. Bakit? Sila'y wolves. Nagdamit pa lang. Amen. For I know this, that after my departing shall grievous wolves enter in among you, not sparing the flock. Wala silang pakialam sa tupa. Amen? Wala ang tunay na pag-ibig kapag hindi tunay na kapatid. At kung meron man, very shallow. Ang agenda, hindi si Kristo. How God will maximize us. Be steadfast in your conviction. Malalim ba ang kabatiran mo na ikaw ay ligtas? Check nyo na ho bang kayo'y ligtas? Amen? Kayo ay palangit. Isa ho sa conviction din tinutukoy dyan. Verse 12, chapter 15 na tayo. Verse 12 hanggang 19. Sabi diyan. Sige, Tagalogin natin. Tagalogin natin. Kung si Kristo nga'y pinangangaral na siya'y muling binuhay sa mga patay, bakit ang ilan sa inyo ay nagsisipagsabi na walang pagkabuhay na mag-uli ng mga patay? So may mga bumabanat dyan. Verse 13, datapat kung walang pagkabuhay na mag-uli ng mga patay, ay hindi rin nga muling binuhay si Kristo. Verse 14, at kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ay walang kabuluhan nga ang aming pangangaral. Amen? Kaya yung hindi iniwala na si Kristo ay resurrected, walang kwentang pangangaral na yun. Walang kwentang preaching na hindi na iniwala na si Kristo ay nagbango maguli. Walang kwentang preaching na hindi naniniwala sa gospel. Pwedeng magandang pakinggan, pero walang kwenta yan. Napakinggan nyo ba yung mga dialogue sa pagitan ng mga kaibigan ni Job at si Job mismo? Basahin niyo po ang aklat ng Job. Yung mga binitiwang kataga ng mga kaibigan ni Job, pagsagagandang basahin. Pagsasarap, pakinggan. Pero alam mo ang conclusion? Sila'y nagsalita ng walang kwentang bagay. Are you with me? But our labor is not in vain in the Lord if you are in Christ. Pero gumanda na ang performance mo outside the gospel, that's nothing. Kaya be proud that you are the brethren. Amen. And be proud that you are saved. We have been saved by the gospel. And there is no gospel without the resurrection of Jesus Christ. At kung si Kristo hindi muling binuhay, walang kabuluhan nga ang aming pangaral. Wala rin namang kabuluhan ang inyong pananampalataya. Anong kwenta ng pananampalataya sa patay? Kung si Kristo hindi nagbango mag-uli. Tiyak na ba tayo na tayo ay iniligtas ng gospel? So hindi mga kapatid, basta save. Be strong. Be steadfast. Ano mga kapatid,
tayo gaganahang maglingkod, gaganahang magbasa, maggagana tayo lahat. Hindi tayo manatiling empty, bankrupt, childish. Kung tayo strong sa ating conviction. Man. Be steadfast in your conviction. Basahin pa natin, verse 15. Oh, at kami nasusumpong ang mga saksing bulaan tungkol sa Diyos. Kaya nga, hindi lahat ng mga ngaral totoo. Pag walang gospel, yan ay bulaang saksi. Kahit pa ang pangalan nila ay saksi ni Jehovah. Bulaang saksi yan pag walang gospel. At kung ikaw may gospel, dapat ikay sumaksi. Amen? Nakakarating mo ba? O at kami nasumpungan mga saksing bulaan tungkol sa Diyos, sapagat aming sinasaksihan tungkol sa Diyos na Kanya muling binuhay si Kristo. Na hindi siya muling binuhay kung tunay na ang mga patay ay hindi muling binubuhay. Verse 16. Pakibasa nga ito, inaigahan eh. Basa. Tuloy. Kung si Kristo hindi nabuhay mag-uli, walang nagtagumpay sa kasalanan. Amen? Tayo ay nasa kasalanan pa rin. Tayo ay walang pag-asa sa pagiging makasalanan sapagkat walang nagbango mag-uli na nagtagumpay sa kasalanan. Ay salamat, may pagkabuhay na mag-uli. Salamat si Kristo nagbango mag-uli. Ibig sabihin, iniwanan na ni Kristo ang aking kasalanan sa libingan. Ngayon, kung si Kristo hindi nagbango mag-uli, kasama siyang ngayong nakalibing pa sa ating mga kasalanan. Are you with me? Verse 18. Kung gayon nga, ang mga nangatutulog, di naman kay Kristo ipahong nangapahamak. Ibig sabihin, lahat ng Kristiyanong namatay, walang pag-asa kung si Kristo'y hindi nagbangong mag-uli. Amen? Hindi na pwedeng sabing, for me to live is Christ, and to die is gain. How death can become gain if Christ not been resurrected? Kung gayon nga, ang mga nangatutulog, di naman. Ba't parang nagising kayo lahat? Kay Kristo'y pawang nangapahamak. Verse 19. Kung sa buhay lamang na ito, tayo nagsisiyasa kay Kristo. Mga kapatid, tayo sa lahat ng mga taong lalong kahabag-habag. Bakit? Maraming mga mananampalataya noon, iniwan ang mga bagay ng mundo alang-alang kay Kristo. Ay kawa-awa. Kung ito na naman palang Kristo, hindi bagay pag-iwanan ng maraming mga bagay. Pero sabi ng Bible, our labor in the Lord is not in vain. Why? Walang sayang na paglilingkod. Kapag naglilingkod ka sa nabuhay na mag-uli. So be ye steadfast in your conviction. Amen. Yung bang paniniwalang kaya mong ipagpatayan, kaya mong tanggihan, poging nanliligaw. Kung ayaw mo kay Kristo, ayaw ko rin. Gaano tayo katibay sa ating pinapaniwalaan? How God can maximize us if we don't have steadfast conviction. Are you a Christian? Alam mo ba kung bakit ka naging Kristiyano? Paniwala ba kayo na wala ng ibang paraan katulad ng naiintindihan mo para maging Kristiyano? Kayo ba'y masayang kayo baptist? Kayo ba'y masayang kayo baptist na iligtas pa?
Kaya kayo masayang kayo tagapagmana ng Diyos. Kayo ba'y masayang kayo tinitirahan ng Diyos? Gano'n natin ito kalam. Gano'n natin ito itinitreasure. Gano'n natin ito pinaglalaban. Be steadfast. Ang piyesta, hindi sa God is able. Ang dami nating naintindihan na dyan. Are you with me? Bakit bawal ang albularyo? Pastor, ang mahal naman ang bayad sa ospital. Samantala din laway lang, nagaling ako. Pero hindi gagalaway ang konbiksyon. Kinamatayan ni Kristo yan. Namatay dyan ang mga alagad, alang-alang sa panindigan, lalo sa konbiksyon maging brethren. Sa konbiksyon ng gospel. Tapos ikaw, laway lang katapat mo. Pogi lang ang katapat mo, wala na yung ebanghelyo. Hoy, tapos na tayo sa nangatutulog. Tapos na ako magbasa doon. Naikinabang ba kayo sa preaching? Paki-say loudly, amen. Are you blessed? Amen. Is God working in you? Amen. Can you say loudly, amen? Amen. Wag mo akong sunggaban. Wag mo ako suwagin. Makinig. Bawal ba sa atin ang alak? Bawal ba sa atin ang alak? Gano'n kang katatag dyan? Kahit alokin ka na yung kumpare. Bawal ba sa atin mamista? Gano'n kang katatag dyan? Bawal ba sa atin ang rock music? Bawal ba sa atin ang rock music? Gano'n kang katatag dyan? Bawal ba sa atin ang pangalunya? Yung may asawa ka na, ay pupunta ka pa sa iba. Be steadfast. Bawal ba sa babayang? Bawal. Amen? Hindi sana tayo ayos lang pag magkakasama. Paano pag Diyos na lang kasama natin? Bawal ba sa atin ang maling paggamit ng cellphone? Nakalulungkot, maraming kaya hindi masiglang Kristiyano maling gumamit ng cellphone. Hindi sa kalwalhatian ng Panginoon. Maraming mga young people, baka, sana baka maraming young people na ngayon ang hindi na ma-maximize, hindi na effective, hindi na napupul, hindi na nagiging spiritual. Why? Kadaming verses para ma-post. Hindi ka maging involved dyan. Bakit Dota? Bakit Mobile Legend? Bakit pangliligaw? Young people, gamitin mo ng tama ang iyong gadgets. Be strong in our conviction for God na tayo may maximize niya. Amen? Naniniwala ho ba kayo dyan? Naniniwala ho ba kayo dyan? Kapag di kayo niniwala sa salita ng Diyos, ano pang katotohanan ang gusto mo malaman? Yan ay ang final authority. Tingnan ba natin? Colossians 1:23. Colossians 1:23. Kung tunay na kayo'y mamamalagi sa pananampalataya, hoy, mga kapatid, kaya kayo mamamalagi sa pananampalataya na na nababaon. Ano ibig sabihin? Palalimin mo ang pananampalataya mo. Hindi yung dala-dala ka lang ng kalakaran.
Hindi yung gaya-gaya, buntot maya. Know what you believe. Amen? May mga namamayagpag sa larangan ng pagiging atlet. May mga namamayagpag sa larangan ng pagiging singer. May namamayagpag sa larangan ng pagiging mathematician. Ang magandang mamayagpag ay sa larangan ng pananampalataya. Dapat kapag miyembro ka ng God is Able Baptist Church, amen? Oh, wala yan. Talagang ano yan. Paglinggo, wala sa bahay yan. Nasa sabungan yan. Dapat alam na ng iyong kumare, ng iyong kumpadre, ng iyong katrabaho, wala ka sa iyong bahay paglinggo. Bakit? Alam na nila, nasa church ka. Ang ating nubang pananampalataya ay bumabaon din. At matitibay. Hindi makilos saan? Sa pag-asa, sa ebanghelyo na inyong narinig. Kahit ako'y mahirap, ako'y may buhay na pag-asa. Kahit ako'y magkasakit at mamatay, ako'y may buhay na pag-asa. Kahit ako'y napag-iwanan ng aking kaklase, ng aking kakapitbahay, ng aking kumadre, okay lang. Mundo lang naman ang kanilang nakikitang tanawin. But my hope was is in heaven. Are you with me? Ako hindi nakapagtapos, sila nagtapusan na. Dahil inuna ko si Kristo, okay lang. Okay lang. Walang kulelat na steadfast in the gospel. Do you believe that? Hebrew 10:23. Hebrew 10:23. Na ating ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa upang huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako. Amen? Huwag tayo mainggit sa mundo. At huwag din tayo mainggit sa mga iniwan na si Kristo at nagkaroon sa mundo. Dahil hindi naman naiiwasan ang pagharap sa hukuman ni Kristo. Hindi porke nag-abot ka ng maraming bagay ng mundo, nakakaiwas tayo sa tiyak na mangyayaring hukuman ni Kristo. Amen? God is able to maximize you, but first, be steadfast in your conviction. Naintindihan niyo ba yan? Huwag ho tayo mamangka sa dalawang ilog. Kristiyano paglinggo, Lunes, Sabado'y jablo. Espiritual kung tingnan paglinggo, Lunes hanggang Sabado, walang ginagawa kay Kristo. Amen. Yan ang Kristiyano. Ano ba, ang pagiging Kristiyano ay realidad. Realidad. Hindi yan pantasya. Hindi yan gimmick. Hindi yan exaggerasyon. Yan ay reality. Are you my brethren? Are we growing in our conviction? Number 2, not only be, sabi ng talata, be steadfast. But number 2, unmovable. Unmovable. Anong ibig sabihin? Not only be
steadfast in your conviction, but be also stable in your commitment. Unmovable. Unmovable. Aring pulpitong are, kaya mo itulak. Kaya ba rin itulak, aring pulpito? Ibig sabihin, movable. Tayo, sa ating commitment, gusto mo ba lumaki kay Kristo? Huwag kang sausaw patis. Huwag lang magustuhan. Kaya ang pag-aasawa, mga young people, hindi lang crush-crush yan. Isang araw, crusher ka na. Iga? Are you listening? Tingnan nyo nga ang kadays mo kung nakikinig pa. Ha? Kaya mahirap yung sabi ng Bible, sinong nakikinig ng aking salita at hindi tumutupad, ay katulad na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Very movable. Kayo ba'y masayang kayo baptist? Kayo ba'y baptist na hanggang sa mamatay? Pasara kayo baptist na hanggang mamatay. Kaso lang lilipat ako sa ibang baptist. Kayo ba'y proud na kayo baptist? Kayo ba'y proud na kayo God is able baptist? Ay paano pagka masakit na pangaral, pasara kayo baptist pa rin, pero sa ibang baptist? Sana hindi tayo tipaklong. Hindi rin tayo palaka. Paltok na ng paltok. Kung saan magustuhan. Naalala ko na kayo bagong Kristiyano pa. Pastor Nantes din yata. Ako'y marami natutunan kay Pastor. Siya yung, pero natutunan daw niya yun kay Pastor Gabino Tika. Paano ko sasabihin nyo? Ang sabi niya, walang perpektong iglesia. Huwag kang maghanap ng iglesyang walang pintas. Lahat ng iglesia, kahit totoong iglesia, may pula yan. Amen? Bakit? Sapagkat ang iglesia ay binubuo ng mga taong may mga pula. Amen? Kaya kung ikaw daw ay aalis dahil ang iglesyang kinabibilangan mo ay may pula, huwag ka rin daw maghahanap ng iba. Bakit? Dahil ikaw ang magdadagdag ng pupuntahan mong kapulaan. Kaya mahirap po yung hindi stable. Are you with me? Amen. Parang sa secular, gusto mo mag-abugas siya. Pero be committed sa iyong pag-aaral. Hindi yan basta pangarap. Hindi, wag kang mangarap na kayo makapagtapos kung ikaw na may patigil-tigil. Tama ba? Parang alala ko nung tayo ay may jeep na ginagamit na hindi naman mailayo dahil ng wala yatang ano yun? Di yata ano yun? Ano nga tawag doon? Ha? Eric, ano nga yun? Rehistro. Eh sabi ko, bayaran mo na. Eh, ang tagal makabayad. Lumapit sa akin, up ng up. Sinabihan ko, alam mo, kung gusto mong magtayo ng bahay, huwag kang magsunog ng kahoy. Sabi, Pastor, naintindihan ko ibig mo sabihin na, gusto mo magbayad, bili ka naman ng bili ng sigarilyo. Paano makabayad? Are you with me? Eh, dapat yung ibibili mo ng sigarilyo, ipunin mo na para makabayad ka.
Commitment. Magpatuloy ka. Hindi ka uugatin sa isang lugar kung pawala-wala ka sa lugar na yon. Saan ka nakakitang halaman? Umugat, tumibay, na palipat-lipat ng lupa. Walang ganon. Ha? Kung gusto mo ang niyog, tumibay, tumalaw, umugat na malalim, hindi pag naugat, lipat. Lipat uli. Eh kahit sa pag-aasawa, walang tumatag at tumibay na relationship kung papalit-palit ka ng karelasyon. Amen. Amen. God is able to maximize you. Kasi, therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding. Always abounding. Yun ang gusto ng Diyos. Abounding. Amen. Be stable. Unmovable. Galing kami sa MOA. Ano kaya yaman na may-ari noon? Isa sa mall, aming inakyat, si taas. May laruan na sa aker, ang ibabaw. Sino nakakyat na doon? Di ko kayo. Ha? Mayroong nagko-concert doon. Ayaw pa sana umalis ni Jerome, hindi ako umalis ng ang pogi ka sana nakanta doon. Live. Tapos tumungo ako doon. May tinutunghan akong mga kapiterya. Iniisip ko, kalamin nasa lupa, kami nga pala nasa itaas. Bititi may mga bahay-bahay pa. At pinatanaw sa akin ni Jerome ang kalawakan ng dagat. At sabi ni Jerome, kung ikaw iluluhod sa akin, ay bibigay ko ito. Pinatanaw sa akin, Pastor, ano ba ang balak nila dyan? Isang city. Ang area ng sabi sa ni Jervis ay 67 hectares. Pero may isang hektarya mahigit, isang building lang. Kaya yung ibabaw, ang lapat. Isang building lang yan. Hindi ko tatanungin sa Jervis. Parang lumayo ako eh. Very established na ang may-ari niyo. Kumusta ating pananampalataya? Are we still movable? Iniisip ko, ano kahit bumalik yung tawag ng kalikasan, bumalik uli yung tubig as in normal, lubog ito. Kaya sabi ko, Panginoon, not now. Not now. Ang tingin ko yun eh. Ubos ang battery ko, hindi ko malilibot ang lahat ng yon. Ubos ang battery ko, hindi ko malilibot yun. Ay galing pa kami sa Nova. Nobali. Nobali, bachi. Ang bira lang nito. Ang may-ari pala si Ayala. Iniisip ko, meron nga palang taong mayaman na hindi na iniinda ang mga pangangailangan. Meron sila tinatawag na financial freedom. Si Pacquiao nga eh, nawalan daw na 1.4 million. Hindi niya alam. Kasi, mayaman na. Establishado ang buhay. Ang ating pananampalataya, gaano katatag? Amen. Ay, matatag na ba ang ating pananampalataya? Kasi, dadaan tayo sa maraming pagsubok, dadaan tayo sa maraming pagbagsak, dadaan tayo sa maraming kalungkutan, dadaan tayo sa maraming mapapait na karanasan. Pero kung talagang malago ka sa Panginoon, kaya ka niyang lalong pagpalain. Isang galawan namin sa chess. Nung ako'y babago pa nag-aaral. Pwede na ikaw itong idayo. Bakit?
Marunong ng kumain ng night. Pwede rin kang idayo. Kaso lang, sa malapitan. May kadoktor ng ganyan Di nanalo. Ako, pag sa aming bahay, walang manalo sa akin. Lumipat ng tramo, talo ako. Sabi na nga yung tiyo hindi pa nasikat ay laos na. No? Hindi pa napapadayo ay talunan na. Nakakalungkot naman. Di pa tayo nangangalaghati ng paglilingkod sa Diyos. Nalabas na kung sino tayo. Amen. Amen. Alam mo, nung mapalaban ang Israelites, sino bang lalabanan nila? AI ba yun? AI ba? Hindi naman Yung nagbawas at kay Gideon, sino ba lalabanan nila? Out of how many individuals yun? 30,000 yata yan? 32,000? Sabi ng Diyos, marami kayo masyado. Bawasan mo. Lahat ng mga duwag. Mahirap kasi. Pag nakakita ka ng dugo, dugo! Alisin niyo yung mga duwag. Ilan na natira nung maalis? 20. Mga batid, matindi ang labanan. Sana tayo Kristiyanong habang nasusugatan ay lalong natulog. May isang sundalo doon sa labanan, yung espada ay kumapit na sa kanyang kamay. Di nga? Sino kilala mo, brother na? Yung ang espada ay sa kanang may patay. Alam mo, yung kanyang espada kumapit na sa kanyang kamay. Ang ganda sana, mga kapatid, ng ating pananampalataya hindi isang doctrine na lang. Amen? Hindi isang karunungan lang, kundi kapit sa ating buhay. Ang tunay na sundalo, hindi lang dapat marunong humawak ng toothpick. Sana ang espada sa tagal mong laban. Hindi. Alam mo, yun pa naman ang mga paborito kong panuorin yung mga pelikula. Alam mo, nung ako nanonood minsan, na-browse ko minsan kasi nagpa-appear yung kina FPJ. Pag pinapatulong ko, ari kayong aking sinasaba na ang bagyo. Makapanood lang. Corny naman pala Hindi ka. Pag nabusuntukan, kita mo naman sa alay, puro effect lang. Pero kita mo namang effect Pero kami, Pero naiintindihan ko na, wala ng buhay. Nung ako'y makapanood ng pelikula, yung Ninja Assassin, ang lupit nito. Parang yung gusto ko Meron pa ganun, part 2. Yung ramdam ko ay nasa tunay, hindi naglalaro. Ang gusto ko sa Christian life, talagang pa'y nasa laban. Nalaban! Hindi ka lang marunong humawak ng itak. Nakapit sa iyo ang itak. Dapat ang Bible, hindi mo lang alam, nakapit sa iyong buhay. Mayroon yung Kristiyanong naglalaro lang. Are you with me? Amen. Yung aking pinsan, pag umalis ang kanyang kuya, gabi, maggamas. Pagdating ko may merienda. Si Kuya Bito, si Kuya Nato, si Gabi, si Kuya Maldong, naggamas yung tatlo. Ang ginawa ni Gabi, kumuha ng putik, inihila mo sa kanyang mukha, nilagyan ang kanyang mga damit. Allah! Nang dumating ang Kuya Pijo, merienda Hindi naman niya alam na hindi naman siya kasama sa naggamas. Alala ko si Brother Jerome pag nagpapapicture. Pagka may construction tayo, sabi ni Jerome, picture.
nagpapala. Salubo ko naman taong yan. Ano? Alam mo yung nagpapala yung pala yung nagpa-picture na nagpapala. Sabi nga ni Pastor Hernandez, ang gusto ko sa kasama, pag ako'y naputikan, mapuputikan lahat. Ang tunay kong kasama, ay pag ako'y lumublob, nalublob lahat. Hindi nga kayo putikang-putikan na, kayo ang lilinis pa. Parang tumundos si kantinidor sa longganisa, pagka tinundos mo tinidor, hindi isa lang ang natundos, yung 4. Kaya hindi lang dapat pastor ang nalaban, lahat ng tunay na brethren. Kayo ba'y kapatiran? Ha? Kung ang pastor nagbibigay ng 40%, dapat ang mga membro marunong ding magbigay. Ha? Hindi yung nanonood ka lang na naglilingkod, pero hindi ka naglilingkod. Paano ka magiging effective? Are you with me? Amen? Huwag kang guhagay sa ang pinsang si Gabi. Nagbasa ng putik. Napagkamalang naggamas. Sana hindi tayo napapagkamalang naglilingkod lang. Napapagkamalan lang naglilingkod. Alam ng Diyos yan. Kumusta tayo? Kumusta tayo? Amen? Kayo ba naglilingkod? Unmovable. Be stable in your commitment. Masaya ba kayong membro ng God Disciple Baptist Church? Palakasan mo ng amen. Kaya ba yung mananatiling God Disciple Baptist Church? Kahit kayo makapakinig ng heart preaching? Kahit kayo makakita ng katitisuran? Mananatili ba kayo? Gawin niyo yan alang-alang kay Kristo. Huwag kang conditional. As long na namimit yung gusto ko, I will stay. Gawin niyo sa pag-aasawa yan. Walang tatagal ng pag-aasawa. Kung hanggat nasusunod lang ang gusto mo. Kaya ba masaya ang membro ng God Disciple? Masaya ba kayo ang pastor niyo si Pastor Eloy? Masaya ba nga kayo niyo, pastor? Masakit mangaral. Nakakatisod mangaral. Bakit? Kaya ba hindi nakakatisod sa akin? Ba't ako ba lagi natutuwa sa inyo? Kaya tatagalan natin pag-ibig kay Kristo. Isa't isa. Amen? Number 3. Verse 58. Hiwag-hiwagin lang naman natin yan. Therefore, my beloved brethren, be steadfast in conviction, unmovable. That means stable in commitment. Hindi yung gusto ngayon, bukas ay hindi na. Alam niyo po, answer prayer. Bakit, Pastor? Pasok na sa final ang rain or shine. Ano ibig sabihin? Dapat ng ating Christian life ay rain or shine. Ha? Minsan gusto lang nating pag-shine. Paano pag-rain? Kayo na ang bahalang mag-apply na yun sa inyong buhay. Alam naman ninyo yun, di ka? Amen. The number 3, be surpassing. Be surpassing in your labor. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable. Ito. Always abounding. Always abounding. Are you with me?
Sabi nga sa inyo, huwag kang masanay na doon na lang. Yung aking pinsan, kaya tinawag na attorney. Naikwento ko naman sa inyo yun eh. Si attorney. Kasi 4 na taon siya sa grade 1. Kasi strict talaga doon ng teacher eh. Pag hindi ka dapat ipasa, hindi ka ipasa. Kaya nakataon siya, naka-4 na taon sa grade 1. Umay na yan, teacher. Matanda na si attorney. Grade 1 pa rin. Kaya ba'y masaya na matanda ka ng grade 1 ka pa rin? Sana tayo may tinatagalan sa pananampalataya. Amen? Amen ho ba? Sana habang natagal, flexible na ang ating Christian life. Amen. May asenso ho ba? May asenso ho ba? Always abounding. Abounding always. Sa Tagalog yan, sumasagana lagi. Ako, yung ako'y bago, hindi ako kinihigahan. Ako'y binabible study. Way back 1986. Patapos na po ako, patapos na. Ako ay manunugtog ng gitara, ang uso na'y asin. Wala ka bang napapansin? Plucking pa nga ang gusto. No? Ang dami ko sa ulong kanta nun. Tapos sa Kristyano, wala akong masa ulo. Tupang ligaw lang. Tugtog ako ng tugtog. Tapos ako nagmamadyong. Nagmamadyong ako doon. Nagkasakit ang tiyuhin ko. Yung isa kong tiya, nandito yung bahay. Nandun ako sa salas, nagmamadyong. May tumutugtog ng kahit na kubo. Ba? Sabi ko, ang ganda ng kantang yun. Parang tinitindigan nga yung balahibo Okay, magaling ako magmadyong. Pero ako'y kinikilabutan. Ang ganda na yun. Pakahatin kaya. Pero hindi din ako maten. Bakit? Nahihiya ako sa aking itsura. Di ako marunong magsapatos. Di ako walang alam. Pero sabi ni Kuya Alex, pahiramin kita ng damit. Hindi ako umatin. Bigyan ng mga aral na parang ako pinupuro. Parang ako lang yata. Sabi ko kay Nates ako isinusumbong mo dyan. Bigyan ko yata ang pinasasadahan ito. At alam niyo ba, nung nagpa-invite, nagpataas ng kamay, taas ako. Akala ko naman, lahat nakataas. Nung mumulat ako, bigyan ko lang. Gaya nagad ako Pero sa totoo na, buhat noon, may dating ang Bible. 3 buwan pa lang, natapos kayo ng 7 beses. Gusto ko na sumimba. Pero walang nagyayakag sa akin. Kaya malaking bagay yung nagyayakag. Ang inisip ko, siguro pang nakakalakad lang yan. Hindi ako ini-invite. Pero ako may bunga na. Nag-aakay na ako. Nag-witness na ako. Kasi sinishare ko yung akin nababasa. Napadibati na nga ako sa Batista. Sa Born Again, sa Iglesia ni Cristo. Hindi ko pa nakikita yung Vergara. Tapos, niyakag na ako. Ay sabi ng pinsan ko nakakuha nga kayo. Ayan, bit-bitin. Kasi binubuhat ako. Mula sa tramo, hanggang sa may parang, hanggang jeep. Kinatsawan ako ng aking pinsan. Ay nakakuha nga kayo, ay buhatin naman. Pero nakita ko nga yung sarili. Dating walang hilig sa Bible. Ngayon niyakag, dating niyakag, sumisimba. Nakita ko nga yung sarili, nagtuturo. Tapos nakita ko nga yung sarili, sumisimba ng sumisimba. Hindi natiling ganun lang. Are you with me? Kapag tunay kang brethren, abounding. Kapatiran ho ba kayo? Kakalungkot naman. Baka pagbabasa pa ng Bible, hindi ka makaalis dyan.
Pag-o-offering pa lang, hindi ka makaalis dyan. Pagsimba pa lang dyan, hindi ka pa rin makaalis dyan. Yung mga basic na bagay, hindi ka pa makaalis doon. Dapat may nangyayari na. Are you with me? Be surpassing, always abounding. Go beyond minimum service for God. Go beyond minimum. Ang ating nga sahod, ayaw natin ng minimum. Di ka? But pag sa Christian life, masaya na tayo na minimum. Hey, are you listening? Are you listening? Pure Word of God. Is that pure Word of God? Always abounding, not just once abounding. Not just once abounding. Always abounding. Ano na ang alaman mo sa doktrina? Alam mo na ba ang ibig sabihin ng pagiging ligtas? Alaman mo na ibig sabihin na ikaw ay nagsisi at nanampalataya? Kilala mo na ba si Pedro? Kilala mo na ba si Pablo? Are we learning? Ako ay gagraduate kung luluubin ng Diyos. May 21, 22. Akala ko naman ako ay gagraduate na lang. Yung pala may exam pa. Binigyan ako ng mock exam. Mock exam ba yun tawag doon? Out of 100, nakakuha ko ng 88. Kagaling ko talaga. Nasabi niya sa akin, Pastor, 12 lang ang mali mo. Edi ako ituloy na. Kaso lang, i-review mo ha, Pastor. Kindly, paki-review niya kasi sa 21, sasalang ka uli. Mahalatang dinaya ko yun. Sabi niya, paano kung hindi ako makapasa? Kung ang materi A8 na lang. Huwag kang mag-alala, Pastor, kasi yung kinuha mong yan, kalahati ay iyo na automatic. So, maka 50 ka lang, pasa ka na. Kasi ang passing ay 65. Pero iniisip ko pa rin, ang hirap ganun. Pero niya, mga kapatid, pag nagkataon, isang part ng abounding. Increasing. Amen? Ang ating mga Bible student, gagraduate na May 24. Hindi sila nanatiling ligtas lang. Sila'y mayroong tinapos. At ang iba dyan, may naakay na. May bunga na. Ibig sabihin, hindi na natiling basic. Hindi na natiling sa minimum. Ang challenge, mga kapatid, for us, to be maximized by God. Be steadfast. Be unmovable. Always abounding. Amen. Amen. Ako ang giving ko dati, 10% lang. Tithes lang. But every time I listen to the preaching, malambot ang puso sa biyaya ng Diyos, na-challenge, ginawa kong 20%. Pero nakapakinig uli ng preaching. The challenge, ginawa kong 30%. The challenge naman, ginawa kong 40%. Kaya ayaw ko munang makinig ng preaching. Baka ma-challenge na naman. Ay, 40% na. Kumusta yung giving? Kumusta yung giving? Baka tithes pa lang, hindi ka na makaalis. Always abounding. Kumusta yung pagsimba? Kumusta yung pagsimba? Always attending? Basta mainit. Kaya hindi makalis. Kung mag-alala, magtatag-ulan na. Pastor, ang lakas ng ulan. Kita mo yan. Wala nang lusutan sa iyo ang Diyos. Kaya nga, ang gusto kong prangkisa ng PBA, rain or shine. Bakit? Kita ko ang leader doon nagmumura. Alam mo, lahat ng player ni Yang Yao na mahal. Alam mo, 2 player ng San Miguel na mahirap kalaban ng rain or shine. Player dati ni Yang Yao. Bakit? Hindi mo malulunok ang mga sinasabi ni Yang Yao. Hindi ka gagalaw. Kasi,
sasabunutan ka niya. Bakit? Walang masasabunutan sa kanya. Sorry. Dahil pasensya na tayo. Okay. Increase. Amen? Kumusta yung giving? Kumusta yung pagsimba? Paso na, isang taon na ako. Isang taon wala. Nakakalungkot. Amen? Choir members, tutuloy kayo. Lalo na yung mga may privilege na hindi na nag-abang ng 3 buwan. Di ba 3 buwan yata ang ating inantay? Mas lalo kayo pasalamat bakit hindi na kayo dumaan doon. Yung iba, dadaan pa doon kasi binigyan ng sistema. Tapos kayo nilalaro-laruan lang ninyo yung privilege na kinakaawit. Kasama-sama naman ang boses mo. Always abounding. Surpassing. Hindi ko napapatulan yung ibang talata. Number 4 na tayo. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast. That means steadfast in your conviction. Unmovable. That means stable, established in your commitment. Number 3, always abounding, surpassing in the work of the Lord. In your labor. Then number 4, be serving in the work of the Lord. Be serving in the work of the Lord. Verse 58, therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. In the work of the Lord. Amen? Sana tayo naglilingkod. Talaga. Lumalago sa paglilingkod at talaga naglilingkod sa ministry. Kaya pa naniniwala na lahat ng tunay na ligtas dapat may ministry. At saka mga batid, huwag kang tipong Tama, may isang ministry. Kung talaga isang kaya mo lang isa. Pero mga batid, hindi naman ng idea. Halimbawa, kayo ba natutuwang kayo may isang kamay? Bakit ang kaya bang gawin ng isang kamay ay sumubo lang? At hindi naman ang ministry. Subo. Pero naniniwala, ang kamay maraming pwedeng saklawin. Kalungkot. May mga Kristiyano, kung saan lang siya, doon na lang talaga siya. Hindi ho ganyan ang may bait. Alam niyo ba, kapag ikaw'y matured, kahit sapawan mo ang gawa ng iba, pag ginawa mo yan sa Panginoon. Lalo na kung ang iba naman, ay hindi naman sinasadya, marami lang talagang pinagkakaabalahan. At ngayon, sakaling talaga siya nakakalimot, ayaw niyang gawin, hindi pa rin lugi ang iyong paglilingkod na ginawa. Hayaan mong bunto na ng baga ng apoy yung mga ayaw magsumikap. Halimbawa, sa iyong bahay. Ay, ako'y banggirahan ng pagka-assign sa akin. Abay, kita mo ang daming bulate. Dahil umulan. Siya yung sahig, hindi ko gagawin yan. Hindi ako naka-assign. Alam mo, damay ka kapag may dumating na tao. Damay ka sa pagkatao mo. Are you with me? Amen? Abay, kita mo, nung pumunta na siya CR, lubid. Tapos yung mga stage side na, yung mga bangyaw na, pang-special na. Ba't ganito CR niya? Kasi hindi ako naka-assign. Ang kamay, maraming kayang gawin. Kahit kamay lang yan. Ba't ako? Okay, pastor, dapat mag-preach lang ako. Ba't ako nagigibing pa? Are you with me? Amen. May mga ministry tayo. Pwede ka naman tumulong sa iba kung ikaw ay kaya mo. Huwag kang pumaltak lang sa isang assign sa iyo. Tama ba? Pero huwag ka nang huwag mo naman sabihing tapat ka,
sa pagkaka-assign sa iyo, dahil inaatupag mo yung iba. Bago ka maglihis ng bakod ng may bakod, imisin mo muna yung sariling bakuran. Nagkakaintindihan ba tayo? Always abounding in the work of the Lord. Ang dami pa sa talata. Maraming gawain, hindi yung tayo wala nang ginagawa sa Panginoon. Kumusta pa ang ministry ng prayer warrior? Wag muna ngayon. Please lang, don't do it now. Ano? Kumusta ang mga pastor carrier? Kumusta ang mga driver natin? Ito magandang pangumusta. Kumusta na ang dinadrive nyo? Kumusta ang mga cleaner? Kumusta ang mga facilities, mga loob? Any ministries, kumusta yung choir? Mga kapatid, lahat ng ating kinaangan, kaangan mo lagi. Always abounding in the word. Then finally, be secure in God's reward. Amen. Praise the Lord. Basahin ulit natin. Huli-huli na yan. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the works of the Lord. Why? For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Amen. Alam natin, walang maliit na ginagawa para kay Kristo. Be secure that you will be rewarded someday. Are you sure for reward? Tiyak niyo na ho bang kayo ay may reward pagbabalik ng Panginoon? Ha? Tiyak niyo na ho ba? Huwag mong isiping ikay magkaroon agad ng kayamanan sa langit kung ultimong langit hindi mo patiyak. Pero kung ikaw na may tiyak na palangit, your labor is not in vain. Amen? Maglingkod tayo. Amen. Bakit siya, pastor? Hindi. Ba't gagagayahin mo yung hindi? Kadami namang pwedeng gayahin. Tama ba? Nakaabot ba? Nakaabot ba? Sigurado na ho ba tayo may gantimpala? Pagharap natin kay Kristo? Tayo ba'y gustong may gantimpala pagharap ni Kristo? So, abound in the works of the Lord. Maglingkod tayo. Kaya kung ikaw ay ligtas na, hindi ka pa miyembro, magpabaptize na. Ha? Magpabaptize na kung ikaw ay ligtas na. Kung ikaw na may ligtas na, baptize pa, maglingkod. Ha? Anong klase paglilingkod? Abounding. Steadfast. Unmovable. Abounding. Mga kapatid, wag tayo pumayag na nothing happened. Tama. Huwag tayo pumayag. Dumami ang ating paglilingkod sa Diyos. Tayo pa'y manalangin. Panginoon Diyos sa langit, klaro po ang iyong mga salita.